Ang araw ng pagtatagpo nila B1 at B2, laging magkasama. Ganun ba yun? Gumagawa lang ako ng invento. Dito pala kami pupunta sa Kababjis. Dito nga namin napagkasunduan na magkikita kami ng Pinay na taga Sialkot. Pero talaga nakabase sila sa Canada. Kahit nga malayo yung lugar niya sa akin, ay pinuntahan niya ako. Tamang-tama rin naman yung asawa niya may kakilala dito. Kaya pinuntahan na rin nila. Nag-o-open pala tong Kababjis ng alas 3 ng hapon. Pero kung gusto mo dito sa labas kumain, nakikita niyo mga upuan na yan. Yung malawak na malawak. Alas 6 yata dyan pwedeng kumain. Kasi nga, hindi pwede yung alas 3 pa. Dahil mainit pa, wala namang bubong, diba? Kaya alas 6 yata ang start dyan. Sobrang lawak nga ng kainan na ito. Tapos ayan, dyan pala kami papasok. Dyan nga kami maghihintay at dyan kami kakain. Ang nakakatuwa pa, alam nyo, ang tagal namin naghintay rito kasi mali pala yung pinuntahan nilang lugar. Tumawag na nga sila at ayan, lumabas yung bayaw ko. Ang sabi nga nila ay nasa 3rd floor o 2nd floor sila. Sabi naman namin, walang floor dito. Nung pala sa mall sila nagpunta. Mayroon din pala kasing Kababjis sa mall. Kaya nga lang maliit lang. Ito kasi talaga ay yung bagong bukas. Talagang maluwang ito. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung matagal pa kayo, kasi kulang 1 oras pa yun papunta nila. O-order na ako, sabi ko, para pagdating nyo kakain na lang. Kasi nga kung o-order pagdating pa nila ay matagal pang lulutuin, diba? 25 minutes pa o 30 minutes maghihintay. Kaya ang sabi ko, o-order na ako para kakain na lang tayo. At ayan pala, dumating na sila. Tamang-tama, o diba? Kakain na nga. Yung mga kasama niyang iba, hindi namin in-order kasi sabi niya bahala silang umorder. Pero ayan, kasya naman na yung in-order namin na mandi. Chicken mandi yung in-order namin. Yung katabi pala ng pinsan ni Usman, yan, ni Rape, nakita niyo sa video, ayun yung pamangkin ng asawa niya. Alam niyo kasi, nag-send naman sa akin ng location si Madam ng Kababjis. Kaya nga lang kasi hindi ko siya na-open. Kaya akala ko tama yung location na pupuntahan namin. Nun pala ay hindi. Hindi mo inaasikaso anak mo. Ako asikasuhin mo. Hindi ko abot. Uy, ayo, maliit lang. Kaing ano lang ako ngayon mo. Uy, tama na yan. Kunwari mahina lang kumain ngayon. Nasa labas din. Ayan pala yung pagkain ko, tempura, tapos fish. Bigyan ni Madam niyang fish, saka chicken mandi. Pero kung kakain kayo rito, ay mas masarap yung beef mandi pala. Kasamahan akong kambal to. Kambal to ko. Kasama kasi Madam mo. Madamdamin lang. Hindi madam. Para kaming kambalan na. Dapat, kami, 5 kaming Pinay o 4. Hindi sila dumating. Kami lang ni Madam. Mama! Dating ako kasi nga, may pasalubong sa akin si Madam Alam niyo na. Boba! Pasalubong ay dadating. Boba! Oo, sige. Kami yang Ayun, tawag ka ng tita mo. yang kay Boba Chaye. Kambal ko yan. Magaling si Madam, magaling salita. Urdu. Ay, talented. Madam. Kailangan, hindi ka na. Ha? Hindi mabenta. Para daw hindi mabenta. Buti lang hindi pa ako nabebenta dito. Sa bagay, mahal ang per kilo ko dito. Kaya hindi ako mabenta. Bibili kami dito sa mocktail bar. Ayan. Tapos, dyan pala, hindi ka pala pwedeng umorder dyan. Yung direct na punta ka dyan, ituro mo gusto mo dyan, tapos magbayad ka dyan. Hindi. Dapat sa waiter, dun sa table ka pumunta, tapos dun ka umorder. Kaya ayan, nagkapabili yung mga anak ko. Si Madam naman, ang ginagawa, message yung asawa niya, pinapa-order kasi andun pa yung asawa niya, mga nakaupo pa, kasamahan yung bayaw ko. Ang sabi ko nga, wag na, kasi nga, hindi naman tsaka ubusin na naman ng mga bata yan. Alam niyo yung mga bata, diba? Takaw mata lang yan. At saka nakakahiya. Kasi sila Madam na ang nagbayad ng pagkain namin, tapos pabili pa yung mga anak ko, diba? Siyempre, kahit na mukha akong sugapa, nahihiya rin akong konti ba? Si Mariam nga, ang gusto naman ay boba. Naku, si boba lang yan pero pagka binili mo naman, hindi naman inuubos niyan, nasasayang lang.
Kaya ang sabi ko, naku, walang boba dito. Totoo naman wala rin sila talagang boba na tinda. Ako na lang sana, ako si Buba, simpleng dalaga. Kantahan ko na lang talaga siya ng Buba. Totoo, diyan ang kitchen nila. Sabi ko kay madam, pwede ba kang pumunta? Abay hindi, puro lalaki nandun. Saka tayo naman kasama natin. Kakatayin daw siya ng kasama niya. Ako kasi wala dito. Sabi ko, kailang kakatay. Ngayon si madam, ayan Kasi parang masarap i-video yung mga nagluluto. Ayun, dami nila Ito yung train na tayo. Sakit sa train. Sasakay kami dyan. Ano akala nyo? Ano yun? Hindi kami sasakay dyan? Yung pamangkin na yun. Yung isa, medyo stricto yun. Ah. Kita mo pag ganun siya nakaganon. Ay, pamangkin niyo pala yun. Pamangkin niyo pala ako. Oo. Kasamahan niyo pala yun. Yung nag-hello, Akala ko, ano lang, yung taga-sino lang. Ako sino lang. Kaya pala nag-hello. Hindi ko na mukhaan, madam, pati anak mo. Hindi ko na mukhaan. Ay, gusto niya yun. Gusto yung mga ganyan rides. Sasakay kami sa tren. Ayoko sa Ferris wheel, madam. Ang ganda, Bibili kami ng ticket, sasakay kami ng tren. Dudukot sana ako kunwari ba't puro dumi kami? I can see everything. Sige. Dudukot sana ako. Mabilis dukot si madam. Dati siguro snatcher to sa kaya ako. Mabilis dumukot dukot na. Hindi na nagpapawala. Meron naman ng madam. Makahumiwalay. Hiwalay talaga. Makahumiwalay yung tren sa bigat namin. Parang bakalog madam. Bakit kanina hindi ko ganito sa ingay? Ba't ngayon ang ingay-ingay na? Nung iba nakasagot. Hindi naman matunog na ganito. Ay, bakit po yun? Bakit kanina parang dumaan sila walang tunog? Bakit ba nakasakay na kayo ng ingay na? Parang pinagtayo. Oo, ganda dito. Umungay ka naman, madam. Parang kakarosa. Doon sa mga kumakain. Parang kakarosa. Pagkatapos nga namin pahirapan yung tren, ayan yung mga bata, sumakay na dito. Mga nakailang rides lang sila, mga 4, ganun. Tapos umuwi na sila, madam. Kasi nga babiyahe pa sila, 6 hours yatang mahigit yung biyahe nila. Kaya obligado na silang umuwi para makauwi sila ng maaga-aga. Mabilis nga lang yung kwentuhan namin, pero ganun pa man ay masaya naman. Kaya nga lang, ay nakakabitin ba? Medyo nakakalungkot pa kasi nga, ay wala na akong kachismisan. Pero kung hindi sila nagkamali ng pinuntahan, matagal-tagal sana kami nagkakwentuhan, kaso nga nagkamali. Kaya ang sabi namin ay sa susunod, doon na lang kami sa mall. Kasi sa mall, di ba pwede maglaro yung mga bata, pwedeng iwan. At saka kami magwi-window shopping. Nakaalis na pala sila, madam. At ayan nga, dito na agad ako tumakbo sa CR. Bigla rin ako naman tinawag ng kalikasan ba? At ang gustong-gusto ko rito sa CR, alam niyo kung ano? Maingay yung exhaust pa nila. Kaya kahit na anong iregawin mo. Iri talaga. Ay, hindi nakakahiyaban dumumi. Pasintabi sa mga kumakain, ha? Diba? Sobrang ingay. Sabi ko sa inyo, Pagkatapos ko nga mag-CR, pinuntahan ko yung mga anak ko dun sa pinag-uupuan nila. Aba, mga nawala. Ngayon, akala ko, andoon sila sa laruan, kasama bayo ko. Aba, umikot na ako na umikot doon, ala pa rin sila. Kaya ang ginawa ko, bumalik ulit ako doon sa may pinagupuan nila. Lumipat pala ng ibang pwesto, kaya pala hindi ko nakita. Ay sabi ko, umikot na ako ng umikot, sila naman pala hintay nang hintay sa akin. Tapos ito, habang kami nagkita-kita na papunta na dun sa laruan, ay huminto muna ako dito sa naglilitsyon ng manok. Ganyan pala ang litsyon manok dito. Open lang siya, tapos nakapatuwad. Ang presyo pala niyan, 3,500 pesos sabi sa akin ni kuya. Pero sa mga lugar namin, yung mga sa kali-kali lang,
Nasa 1.3 yan o 1.5 na yata ngayon. Dati kasi huling kain ko niyan, nakakabili ko 1,300 rupees. Mga 260, 270 sa peso. Malaki pala yung lechon manok na yan. Tapos, pag bumili ka ng ganyan, may kasama na rin na kanin. Humirit pa nga itong mga anak ko, sasakay daw uli sila. Kaya ayan, pinagbigyan na namin. Mga nakadalawang sakay naman siguro sila. Tapos ayun, umuwi na rin kami kasi nga late na rin. Inaasar si Usman. Ayun na, ama. Inaasar-asar nga ng bayo ko si Usman. Ay, parang bata, ano. Sabagay, bata pa yan. Ay, 22 pa lang yung bayo ko. Baka nga 21 pa lang yan eh. At ayan na, uuwi na rin pala kami. Ayaw pa nga sana magsiuwi. Ay, hindi pwede ka ako, gabi na. Malayo pa ang biyahe namin. 1 oras mahigit pa.